Paniniwalaan sa ating paniniwala din ay so marami pong mga pwede nating testify sa ating Panginoon sa ginawa niya sa bawat isa sa atin. So, dito po sa screen natin, Paul ordained by Christ after His resurrection. Pinag-uusapan natin kanina sa Sunday School, yung mga Diyos ng Apostol ay inordain ng Panginoon before His death. Pero after His resurrection, isa sa mga inordain ng ating Panginoon ay si Apostle Paul, at sa kanya ipinagkatiwala ang mensahe para malaman din po natin. According to the biblical record, Paul was the only apostle ordained by Christ after his resurrection. In 1 Timothy chapter 2 verse 7, whereunto I am ordained a preacher, an apostle, I speak the truth in Christ, enlightened, a teacher of the Gentiles in faith and verity. So, malinaw po mga kapatid na si Apostle Paul, siya ay inordain ng ating Panginoon na maging teacher, preacher para po sa atin. At ganoon din po sa Acts 9:15, after his conversion ay inutosan siya ng ating Panginoon na mangaral doon sa mga Gentiles. And then the 12 apostles, including Matthias, were also disciples of the Lord while he was yet on the earth before his death in Acts 1:21-23. So kung familiar po kayo kay Matthias, siya po yung apostle na ipinalit kay Judas. Pero itong si Matthias was actually a disciple during the earthly ministry of Jesus Christ. So hindi siya katulad ni Apostle Paul, dahil Apostle Paul was ordained after Christ's resurrection. And then Paul, then called Saul, did nothing but oppose the Lord's ministry before and after his crucifixion. Naalala niyo yung kwento ni Saul? Siya yung opposition during that time. Ang kanyang ginagawa, pinipersecute niya, pinaparusahan niya ang mga followers ng ating Panginoon. But later on, siya po ay na-convert by the grace of God. So, did nothing but oppose the Lord's ministry before and after his crucifixion until Christ appeared to him in resurrected glory. Without Christ's resurrection, there would be no Paul, only Saul. Kailan po na-convert itong si Saul after Christ's resurrection? Ipalagay natin na si Jesus Christ hindi siya na-convert, so wala po tayong apostle, kundi si Saul ang nandun. And this makes Paul the apostle of the resurrected Christ. So the resurrection message of Paul. Ayan, the resurrection of Christ is central to Paul's gospel and message. Tandaan po natin mga kapatid, si Apostle Paul, mayroon siyang isinulat na 13 epistles, at siya po ang nagbigay ng malinaw na emphasis regarding the resurrection ng ating Panginoon. Yung 12 apostles, hindi po na-emphasize yung resurrection ng ating Panginoon, at hindi po nila naipangaral ang resurrection ng ating Panginoon. Pero itong si Apostle Paul, ang pinaka-central message niya ay on resurrection. Okay, the resurrection of Christ is central to Paul's gospel and message. It is not a secondary issue. Kaya sa Bible po natin ay lagi nating unawain yung ministry na ipinagkaloob ng ating Panginoon kay Apostle Paul, na siya po yung apostle ng mga Hintil, at in-emphasize niya ang ginawa ni Kristo mismo sa cross.
Ano pa? In 1 Corinthians 15, binasa natin kanina, kung hindi nag-resurrect si Jesus Christ, ano po yung preaching natin? Walang saysay. Ang fight po natin, wala din saysay. Kung nananatili si Kristo doon sa libingan. At siguro wala din tayo ngayon. Bakit wala tayo ngayon? Siyempre, sino ang paniniwalaan natin? Tama? Kung si Kristo ay hindi nag-resurrect, wala po tayong ganitong pagtitipon. Bakit tayo mayroong fellowship every Sunday? Mayroon tayong fellowship. Yan po yung resulta nung si Kristo ay nag-resurrect. Nagkaroon tayo ng mga pagtitipon at naniniwala na kung si Kristo ay namatay na buhay, ayon sa kanyang pangako, tayo din ay mamamatay, and then, katulad niya ay mabubuhay din. Okay? So, kumbaga, hindi tayo natatakot. Okay? Hindi tayo natatakot sa kung anuman ang mga sitwasyon na mangyayari sa bawat isa. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ibabaw, pero dapat lahat tayo sigurado na mayroong life after death. Katulad ng ating Panginoon, siya po ay nag-resurrect. At pangako po niya na lahat po tayo ay mag-resurrect kung makakaranas tayo ng kamatayan. Karamihan sa iba ay nagpapanik pag may mga trahedya, minsan hindi sila nakahanda. Marami pong ganun po sa mga balita. Nakikita po natin ang dami po na mga nagpanik doon sa mga pangyayari. Pero ito po ang maganda natin na pwedeng gawin, ay laging handa po tayo. Okay? Dapat laging handa ang ating isipan, ang ating sarili. Dapat nakahanda po tayo. At tayo po ay nakasiguro na tayo ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Then, when Paul's special apostleship is rejected, it is thus denial of the Lord's resurrected ministry through the church. And it was the Lord from glory that first explained the doctrine, possession, work, and destiny of the church, all of which are only found in the writings of the apostle of the resurrected Lord. Alam niyo po, yung regarding doctrine, possession, walk, and destiny, masusumpungan po natin sa writings ni Apostle Paul. Okay, yung sinulat niya ang Romans to Philemon. Ipinaliwanag po doon yung doctrine. Kaya nga, salvation by grace. Ipinaliwanag niya yung ating possession. Ano ba yung estado natin sa Panginoon? Ano ba yung estado natin sa Panginoon? Isa pang good news, nung tayo naniniwala sa Ebanghelyo, ang nagbago yung ating status. Tayo po ay tinatawag body of Christ, citizens in heaven, and then yung ating pamumuhay at saka yung destination ay pinag-uusapan din po sa writings ni Apostle Paul. Dapat alam natin kung paano mamuhay ang mga mananampalataya. In Titus chapter 2, verse 11 and 12, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us to deny ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Then, the resurrection of Christ was not necessary for the law-keeping, kingdom-building, and faith plus works preaching of the 12. Pinag-usapan natin kanina yung ministry ng mga 12 apostles. More on, sila po ay law-keeping, kingdom builders. At ang preaching nila ay kasama po itong works, faith plus works, para sila'y maligtas. Yung mga 12 apostles. Pero Apostle Paul, hindi po
po ganon ang kanyang natanggap na ebanghelyo. Hindi po siya a law keeper. At saka hindi rin siya kingdom builder. Siya po ay apostle under the dispensation of the grace of God. Ang salvation ngayon ay hindi po katulad sa ipinapangaral ng mga 12 apostol. Ang kaligtasan po under this present time ay grace. Ibig sabihin, ang Panginoon yung nag-perform para ang tao ay maligtas. Ang part natin is paniwalaan ang kanyang ginawa sa cross. So the 12 apostles of Israel's kingdom ministry were able to preach their message of the king and the kingdom come before Christ died and resurrected. So, during our Sunday school, pinag-aaralan po natin ang ipinapangaral ng mga 12 apostol na si Kristo ay king at saka yung kingdom. Hindi po yung resurrection. Hindi po yung ginawa ni Kristo mismo sa cross. Even after the resurrection, the earthly apostles stayed in Jerusalem and were eventually tolerated as another law-abiding sect with a prepared Messiah according to Acts 21:20. Anong sinasabi sa Acts 21 verse 20? And when they heard it, they glorified the Lord and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe, and they are all zealous of the law. Napansin niyo po yung thousands of Hudyo na talagang kanilang ino-observe ang law of Moses. So ganun po, at mayroong 613 law na dapat gagawin ng mga Israelites. Pero failure po ang mga Israelites na i-observe ang 613. Hindi lang po 10 commandments mayroon pong kabuuan ay 613. So the apostle of the resurrection claimed to receive instructions that could only be revealed by the resurrected Lord Himself. Kaya doon sa Acts 9 ay tinawag ng ating Panginoon si Saul bilang maging apostle ng mga hintay. Isa po, natatandaan natin ang mga 12 apostol sila pinili para sa 12 tribo ng Israel, at si Apostle Paul pinili ng Panginoon para naman sa ating mga hintay, at para naman tayo ay maligtas dahil before the conversion of Saul, ang ministry ng ating Panginoon ay nakafocus lang po sa mga Israelites. Kaya dito sa Acts 9 ay na-convert itong si Saul. In verse 4, and he fell down, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. So dito po na-convert itong persecutor, at later on, tinawag siya na maging apostle. In 2 Timothy 2:8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. And then Romans 16:5, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So dito po sa verse na ito, malinaw na mayroong isang programa kept secret since the world began, at yung programa na yan ang inireveal ng ating Panginoon kay Apostle Paul. At good news, kasama po tayo sa programa na yan, at ang programa na inireveal ng ating Panginoon kay Apostle Paul, yan po yung heavenly program. Kaya lahat ng mga believers under this present dispensation na naniniwala po sa gospel of the grace of God
the preaching of the cross ay candidate po sa langit. Napakaganda po na programa na lahat ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ay pinangakuhan sa langit. Napakaganda po. Then, pangalawa, itong si Apostle Paul ay Christian. Paul Christian because of resurrection. Paul's conversion and message depends on Christ's resurrection. In Acts 23:6, men and brethren, of the hope and resurrections of the dead, I am called in question. Kasi nga, itong si Apostle Paul, ipinapaliwanag niya yung resurrection ng ating Panginoon at mayroon namang iba na hindi naniniwala sa resurrection ng ating Panginoon, kaya po siya ay tinanong. Pero syempre, sa kanya inireveal at malinaw sa kanya na siya yung pinagkatiwalaan. Si Apostle Paul ang pinagkatiwalaan ng mensahe tungkol po sa programa niya sa langit. So the Jerusalem saints were accepted because of their zeal for the Lord. Neither Paul's apostleship nor his message could be accepted because accepting Paul's testimony would be accepting revelation from a resurrected Christ. Kahit ganun po ang nangyari, pero maraming naniniwala din po sa kanyang sinasabi. In Acts 26:8, why should it be thought a thing incredible with you that God should raise the dead? Paul's testimony requires the resurrection of Christ, otherwise, his conversion and ministry is the greatest lie in Christianity. Bakit kaya? Kasi pag hindi totoo nag-resurrect ang Panginoon, lahat ng sinasabi ni Apostle Paul, kasinungalingan. Kung hindi totoo, ganun lang din po tayo mga kapatid. Halimbawa, kung hindi totoo na si Kristo ay nag-resurrect, tapos tayo nangangaral na si Kristo ay nag-resurrect, kasinungalingan lang din po. Pero, ang good news, totoo po na si Kristo ay nag-resurrect, kaya yung ating pangangaral po, sinasabi natin sa karamihan na kahit anong mangyayari, mayroon pong resurrection. Mayroon pong resurrection. Gusto kong basahin saglit itong na-mention sa 1 Corinthians 15, verse 52. Verse 51, behold, I show you a mystery. We shall not all die. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Now 52. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ito pong verse na ito ay nagpapaliwanag po regarding sa resurrection. Ibig sabihin, itong katawan, mayroon tayo, hindi ito forever. Ang katawan natin ay papalitan ng katawang maglalahati. Ang ating katawan papalitan ng glorified body at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. At sino po ang nagpatutuo dyan? Si Apostle Paul. Bakit? Sa kanya ipinagkatiwala ang mensahe patungkol po sa mga mananampalataya ngayon na pagdating ng panahon, babaguhin ang ating katawan at gawing maluwalhati, gawing glorified or heavenly body, at pangako ng Panginoon, makakasama po natin siya magpakailanman. Temporary lang po lahat tayo sa mundong ibabaw. Paul was not an apostle among the 12 chosen by the Lord in his earthly ministry. Tandaan po natin na si Apostle Paul ay hindi po siya kasama sa 12 apostol. Si paring apostle po siya para sa mga hintel. Ang 12 pinili para sa 12 tribo.
hindi tayo kasama sa 12 tribo ng Israel. Laging tandaan po natin yan. Sa Biblia po, mayroong pinag-usapang 12 tribo ng Israel at mayroong mga hintel. Kung hindi tayo kasama sa 12 tribo ng Israel, tayo ay hintel. Ang Panginoon pumili ng 12 apostol para sa Israel, hindi natin sila apostle. Ang apostle natin, a teacher and preacher, si Apostle Paul. Sa kanya pinagkatiwala ang programang makalangit. If Paul is an apostle of Christ, then Jesus Christ rose from the dead. In Galatians 1:1, Galatians 1:20, Paul an apostle not of men, neither by man. Si Apostle Paul hindi siya pinili ng tao. Ang Panginoon mismo pumili sa kanya. Neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead. And now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Hindi po siya nagsisinungaling. Yung kanyang sinasabi, tinuturo, ay totoo. Yun po ang ipinagkatiwala niya sa ating Panginoon. So bilang pagtatapos, Paul is a proof of Christ's resurrection. Bakit? Siya kasi yung nagtuturo tungkol sa resurrection. Kung wala si Apostle Paul, sino magtuturo ng resurrection? Wala. Kaya nga siya yung proof. Siya yung proof of Christ's resurrection. Kung wala itong si Apostle Paul, hindi pinili o hindi siya tinawag ng Panginoon, walang resurrection. Bakit? Ulitin ko po, siya po yung nangaral, sa kanya po ipinagkatiwala na mayroon pong resurrection. Mayroon pong muling pagkabuhay. At si Apostle Paul, siya yung proof. Okay? Siya yung proof of Christ's resurrection. And following Christ in His resurrection ministry from heaven. Without the resurrection of Christ, Paul has no message. At tayo din walang message, walang mensahe, wala din tayong ministry, wala din tayong kaligtasan kung hindi nag-resurrect ang ating Panginoon. Kaya pala, ang gospel na dapat nating ipapangaral para ang tao'y maligtas, i-introduce natin yung finished work niya. I-introduce natin, ipapaliwanag natin yung ginawa ng ating Panginoon mismo sa cross. Ang kaligtasan ay ginawa na ng Panginoon at ang part natin is maniwala po sa Kanyang ginawa. Hindi po enough ang ating work para tayo maligtas. Pero yung work ng Panginoon ay enough na po para tayo maligtas. Kaya i-maintain lang po natin bilang mga believers, maintain po natin yung ganitong fellowship para magkaroon ng yung encouragement at ma-strengthen po ang bawat isa. Tuloy-tuloy lang po natin while waiting for the rapture. Actually, ang nantay po natin yung rapture or caught up na ang lahat ng mga believers ay pupunta sa langit. Yan po ay ating inaantay. So habang nag-aantay, tuloy natin yung ating fellowship. Okay? So tayo po ay manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa time na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Time na kung saan pinag-aaralan namin ang inyong banal na salita. At salamat sa kaligtasan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat na mayroon po kayong pinili na apostol para po sa amin. Salamat dahil mayroon po kayong panibagong programa na binuksan para po sa aming lahat. Na kung kami ay maniniwala sa Ebanghelyo, sa ginawa ng aming Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kami po ay maliligtas at makakasama po namin kayo magpakailanman. At maraming salamat sa mga katotohanan ito, dakilang Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po at God bless.